Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang talinghaga tungkol sa mga pansirang damo sa triguhan. Ito pa ang isa sa mga talinghagang itinuro ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad upang maunawaan nila ang katotohanan, ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, babasahin ko po muna ang talinghaga at pupunta tayo sa tanong at sagot na bahagi ng ating pag-aaral. Ito ang isinasaad sa talinghaga tungkol sa mga pansirang damo sa triguhan. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapot samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng mga trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pansirang damo at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at ang nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pansirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at bunutin ang mga pansirang damo? Datapwat, sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Diyan na tayo sa tanong at sagot. Ayon sa talinghaga, ano ang nakakatulad ng kaharian ng langit? Ang sagot, ang isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Sa makatuwid, may pinagtularan sa kaharian ng langit. Ano yung pinagtularan? Isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Tatandaan natin ito, mga kabataan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sino ang dumating? Habang natutulog ang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid, at ano ang kanyang ginawa? Ito sagot, basahin natin. Dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng mga trigo. Sa makatwid, pagkatapos maitanim ang mabuting binhi o yung mga buto ng trigo, merong ibang dumating. Kailan? Nung natutulog yung taong naghasik. Sino yung dumating? Ang sabi, dumating ang kanyang kaaway. Ano ginawa? Naghasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng mga trigo. Yung pansirang damo sa English noon ay weed. Sa makatwid, sa pagitan ng mga trigo, sa pagitan ng mabubuting binhi, merong itinanim na pansirang damo yung kaaway. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano nangyari nang sumibol ang usbong at namunga na ang mga trigo? Ito sagot. Lumitaw rin ang mga pansirang damo. Kung gayon tumubo na, umusbong na yung mga binhi at namunga yung trigo. Subalit sa pagitan nun, lumitaw ang mga pansirang damo. Yan tayo sa kasunod na bilang.
Anong itinanong ng mga alipin sa may-ari ng bukid tungkol sa nasaksihan nilang nangyari? Basahin natin ang sagot. Ginoo, hindi baga naghasik ka o nagtanim ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pansirang damo? Kaya nagtataka yung mga alipin nung taong naghasik o nagtanim. Ang itinanim ng kanilang Panginoon ay mabuting binhi. Trigo nga eh. Pero may tumubong pansirang damo. Kaya itinanong ng mga alipin, saan kaya nangagmula ang mga pansirang damo? Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong isinagot ng may-ari ng bukid sa tanong ng kanyang mga alipin? Ito sagot, isang kaaway ang gumawa nito. Sa makatwid doon sa bukid na pinagtamnan ng mabuting binhi, may ibang nagtanim. Ang nagtanim, kaaway. Ang itinanim, pansirang damo para sirain yung mabuting binhi, yung trigo, yung mabuting pananim. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong iminungkahi ng mga alipin sa may-ari ng bukid na gawin sa mga tumubong pansirang damo? Ito sagot. Ibig mo baga na kami ngay magsiparoon at bunutin ang mga pansirang damo? Sa makatwid, nais gumawa ng aksyon yung mga alipin ng taong naghasik. Gusto mo, pumunta kami doon sa bukid para bunutin namin o pagtatanggalin yung mga pansirang damo. Basahin natin yung kasunod na bilang. Sinang-ayunan ba ng may-ari ng bukid ang mungkahi ng kanyang mga alipin na bunutin ang mga pansirang damo? Ito sagot, basahin natin. Hindi. Sa halip ay sinabi niya sa kanila na baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo, kapwa, hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat, tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Kung ganun, hindi pumayag yung nagtanim ng trigo sa mungkahi ng kanyang mga alipin na bunutin ang mga pansirang damo. Anong dahilan? Sapagkat baka pagka binunot yung mga pansirang damo, pati yung trigo mabunot. Kaya ang sabi, pabayaan ninyong kapwa tumubo hanggang sa panahon ng pag-aani. At sasabihin niya sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Yung bangan, yun yung ipunan o imbakan ng bunga ng mga butil. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong hiniling ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo sa Kanya pagkatapos nilang marinig ang talinghaga? Eto sagot. Hiniling nila sa Kanya na ipaliwanag sa kanila ang talinghaga. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ipinaliwanag ba ng Panginoong Kristo sa Kanyang mga alagad ang kahulugan ng talinghaga? Eto sagot. Ipinaliwanag. Sinabi niya sa kanila na ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino ba yung tinutukoy na anak ng tao? Ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung pinakadakilang sugo ng Panginoon Diyos para mangaral ng kanyang mga salita. Siya ang naghasik o nagtanim ng mabuting binhi. At ang bukid ay ang sanlibutan o ang mundong ito. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak
ng kaharian. Mga kapatid, pagka sinabing kaharian o kaharian ng Diyos, dito sa lupa, ang tinutukoy ay ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Nung nagsisimula ang iglesia, sabi niya sa mga kaanib, sa inyo ipinagkaloob ang kaharian ng Diyos. Sino yung sa inyo? Sa kawan, na doon kabilang ang mga tinawag niya sa paglilingkod. Alin ba yung kawan? Yun nga ang iglesia. Kaya ang itinanim, itinayo, itinatag ng Panginoong Kristo ay ang tunay na iglesia o ang tunay na relihiyon. Subalit, yan tayo sa kasunod na bilang, sino naman ang tinutukoy ng Panginoong Kristo na mga pansirang damo at sino ang naghasik o nagtanim sa kanila? Ito sagot. Ang mga pansirang damo ay ang mga anak ng masama at ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo. Sa makatuwid, merong itinanim na mabuting binhi, sila nga yung tinawag sa tunay na iglesia o sa kaharian ng Diyos, subalit ang dyablo naghasik o nagtanim ng pansirang damo. Kaya hindi tayo nagtataka na merong mga hindi tunay na relihiyon na natatag sa mundong ito. Hindi tunay sapagkat hindi ang Panginoong Kristo ang nagtayo. Hindi siya ang nagtatag. Hindi tunay sapagkat hindi mga tunay na aral ng Diyos ang tinanggap, ang itinuro sa kanila. Hindi tunay sapagkat bulaang tagapangaral o hindi tunay na tagapangaral ang nagturo kinasangkapan ng dyablo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang binigyang linaw ng Panginoong Kristo tungkol sa panahon ng pag-aani at kung sino ang mag-aani? Ito ang sagot. Ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Sa makatwid, yung nakatakdang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Ang tinutukoy na katapusan ng sanlibutan, yun din yung araw ng pagparito ng Panginoong Kristo, yung araw ng paghukom. Ang mag-aani ay ang mga anghel na kasama ng Panginoong Kristo sa kanyang pagbaba sa ikalawang pagparito. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ayon sa Panginoong Kristo, anong gagawin ng anak ng tao? Siya ang tinutukoy pagdating ng panahon ng pag-aani. Ito sagot. Ipag-uutos ng anak ng tao, tumutukoy sa Panginoong Kristo mismo, sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. At sila'y igagatong sa naglalagablab na apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Dito, ang pinag-uusapan na natin, yung kaharian ng Diyos. Yung mga nasa loob ng kaharian ng Diyos o nasa loob ng iglesia. Meron kasing sinabi ang anak ng tao, ang Panginoong Kristo, sabi niya sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian. Napaloob na sa bayan, napaloob na sa iglesia, lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Kung gayon, merong mga nasa loob ng kaharian ng Diyos
o nasa loob ng iglesia na daratnan, subalit naging sanhi ng pagkakasala, gumawa ng masama. Ano gagawin sa kanila? Tiyak na bubunutin sila. Titipunin at igagatong sa naglalagablab na apoy o sa dagat-dagatang apoy na doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Katumbas ng hindi sila maliligtas sa araw ng paghuhukom. Kaya, kasama ng mga hindi tunay na relihiyon na itinatag ng dyablo yung mga napaloob man sa iglesia pero nabuhay sa kasalanan. O maaring pinayagan ng Panginoon na sila ay manatili sa iglesia. Kasi nga, hindi pa dumarating yung araw ng pag-aani. Pero kung hindi sila magbabago, kung mananatili sila sa masasamang gawa at sila pa ang nagiging sanhi ng pagsama ng mga kaanib sa iglesia, bubunutin sila, titipunin sila, ihahagi sila sa apoy, susunugin sila. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kaya, mga mahal na kapatid, pinag-aralan natin ang talinghagang ito, ang katotohanan ito, upang maingatan natin yung pagiging mabuting binhi natin. Napag-aralan natin sa nakaraan, doon sa talinghaga tungkol sa manghasik, dapat ay tayo yung itinulad sa mabuting lupa na yung itinanim na munga, hindi lang ng marami, napakarami ng sagana. Ang bungang tinutukoy, yun yung mga salita ng Diyos. Kaya, bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dapat datnan tayo ng Panginoong Heso Kristo na ginagawa natin ang mabuti. Ang mabuti, yun ang pagsunod sa mga aral ng Diyos. Huwag tayong lalabag, huwag tayong lilihis. Kahit na sa tingin natin maliit na utos lang o isa lang sa mga utos ang ating sinuway o nilabag, mga kapatid, sa Diyos pa rin galing yung utos na yon. Kaya dapat mabuhay tayo ng malinis. Mabuhay tayo ng matuwid. Sabi nga doon sa leksyon sa katandaan kanina, huwag lilihis sa kaliwa man o sa kanan. Dapat diretso. Dapat matuwid ang buhay ng bawat kaanib sa iglesia. Diyan tayo sa huling bahagi. Ano naman ang tiniyak ng Panginoong Kristo na mangyayari sa mga mabuting binhi o sa mga matuwid? Ito sagot. Ang mga matuwid ay mga liliwanag na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nabubuhay ng matuwid ay tiyak na mga liliwanag na katulad ng araw sa kaharian ng Diyos. Katumbas ng tatamuhin nila ang walang hanggang kaluwalhatian na ipinangako ng Diyos. Saan nga tayo patungo, mga kapatid? Dahil sa ating kahalalan, dahil sa ating pagka-iglesia ni Cristo, doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Bago tayo makarating doon sa kaharian ng Diyos sa langit, dapat mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Alin nga yung kaharian ng Diyos sa lupa? Yun ang iglesia ni Cristo. Pero para maging karapat-dapat tayo sa pagpasok sa kaharian ng langit, dapat mabuhay tayong matuwid. Dapat magliwanag tayo sa mata ng mga tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya dapat nating tiyakin na naiingatan natin ang tunay nating pananampalataya, kalakip ng matuwid na pamumuhay, ng lubos na pagsunod sa mga aral ng Panginoon Diyos. Tiyak na tiyak.
matutupad sa ating ang pangako ng Panginoong Kristo. Papasok tayo sa kanyang kaharian pagka tayo ay nagpakatuwid. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang talinghaga tungkol sa mga pansirang damo sa triguhan. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa katotohanan tinanggap namin ngayon. Ipinaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng aming pagka-Iglesia ni Kristo. Kami po ang pananim ng iyong bugtong na anak na inaasahang mamunga sa paraang mabuhay kami ng matuwid. Makasunod kami sa lahat ng iyong mga kalooban. Ama, naglalakbay pa kami sa mundo. Nakikiraan pa kami. Maraming suliranin, maraming pagsubok, maraming tukso, maraming kaway, ang dyablo na aming kaaway. Maaari po ba bantayan mo kaming lahat? Maging matatag kami sa panghahawak at pagsunod sa iyong mga kautusan. Huwag naming lilimutin kahit saglit, kundi habang nabubuhay kami, itaguyod namin ang pagsunod sa iyong mga aral. Pagpalain mo ang mga anak namin, lalo na ang mga kabataan. Gawin mo silang mananampalataya, lumaking nakikilala ka, at nagpapahalaga sa iyong mga kautusan. Gamitin mong kasangkapan ng kanilang mga magulang sa pagtuturo at pagpapaalala sa kanila, sa pagpapakita ng mabuting halimbawa sa pagsunod, upang ang buong sambahayan ng mga lingkod mo maging karapat-dapat sa pagtatamo ng iyong mga pangako. Panginoong Hesukristo, pagbarito mo, huwag mo kaming kalilimutan. Pagkakukunin mo na ang mga tapat na Iglesia ni Kristo sa pangunguna ng sugo at ng naunang namahala, ipagsama mo kami sa langit. Huwag mo kaming kalilimutan. Magtamo kami ng walang hanggang buhay. Habang naghihintay kami ng dakilang araw na yaon, gawin mo kaming matiisin, mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga pagsubok at mga tukso. Umaasa kaming dininig mo kami. Ginawad mo sa amin ang iyong mahalagang basbas. Nagpagaling ka rin sa aming mga karamdaman. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen.